Magandang hapon po sa inyo lahat. Samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ang huling 3 wika ng Panginoon. Atin pong basahin yung ating scripture. John 19:26-27. When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Bago po natin pag-aralan ang 3 wika, ay samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo sa bawat isa sa amin upang mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Nawa ay tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maunawaan ang mensahe na nais mong sabihin sa amin sa mga oras na ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami at gabayan niyo rin po ako na magdadala ng iyong mga salita. Kaya po ang maitaas sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa puntong ito, marami na sa disipulo ng Panginoon ang iniwan siya. At makikita natin ang pagsisikap ng Panginoon sa mga huling sandaling ito na mabuo o establish yung relationship ng kanyang ina dito sa lupa at ng isa sa kanyang mga disipulo. Yun ay si Juan. Naniniwala ang sa mga oras na to ay patay na si Jose, yung ama ni Jesus sa lupa. Kaya ginawa niya ang tagubilin na ito upang mayroong mag-aalaga kay Maria sa oras na siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kahit nasa bingit ng kamatayan, makikita natin na nandoon yung pagsisikap ni Jesus na gampanan yung isa sa kanyang mga tungkulin. Hindi lang siya tagapagligtas sa mga oras na to. Siya rin ay isang anak at hindi niya nakalimutan yung isa sa mga mahalagang role niya. Yun ay ang pagiging anak kay Maria. Hindi niya tinawag si Maria na babae o ginang bilang isang tanda ng kawalang paggalang. Hindi yun ang layunin ng ating Panginoon. Tinawag niya na babae o ginang, sa ibang translation, si Maria dahil ayaw na niyang dagdagan yung pighati na nararanasan ng kanyang ina sa lupa kung tatawagin pa niya itong ina o nanay. Di ba mas may emotional connection yung magiging pagtawag ni Jesus ng ina o nanay habang siya nahihirapan, habang siya'y nakakararanas ng pighati o ng physical na pain then at emotional sa krus ng Kalbaryo. Sa kabilang banda, makikita naman natin ang kalagayan ni Apostol Juan na isang napakalaking responsibilidad at napakalaking pribilehiyo ang tinanggap ni Apostol Juan sa mga pagkakataong ito. Inhabilin sa kanya ng may pagtitiwala si Maria. Kung mapapansin natin, hindi rin nag-alinlangan at hindi rin nagdalawang isip si Juan na tanggapin si Maria. Sabi nga, simula nung araw na iyon, isinama na niya ito sa kanyang tahanan. Makikita rin natin yung validation na nangyari sa loyalty ni Apostol Juan nang siya ay mabigyan ng ganitong kabigat at ganitong kalaking responsibilidad ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga huling sandali, na isa tong validation na naging isang mabuti na apostol si Apostol Juan, na kaya siya ang isa sa mga ang napili ng ating Panginoon para gampanan ang tungkulin na ito. Aral na maaari nating makuha dito sa huling 3 wika ng ating Panginoon. Ang sabi nga dito, when God removes one comfort from us, He raises up another for us. So kung meron daw tinanggal ang ating Panginoon na isang comfort
Marahil isang persona na nakakapag-comfort sa'yo, nakakapagpaaluan ng iyong damdamin, nakakatutulong sa'yo, ay mayroon ding ilalagay ang ating Panginoon na isa pang tao para palitan yun kung sakaling mawala. Ilang beses na nangyari to sa ating makikita natin sa ating Biblia na ang ating Panginoon ay may mga kinuha, ngunit kanya rin itong ibinalik. Yung kalagayan ni Job, di ba? Namatay yung kanyang mga alagang hayop, namatay yung kanyang mga anak, pero ibinalik to ng ating Panginoon ng makailang ulit pa, ng mas mainam at mas maganda. May layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Minsan, nandun tayo sa pagkakataon na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga ito. Nandun tayo sa pagtatanong at pagdududa. Ngunit, pagkatiwalaan lang natin ang ating Panginoon. Manalig lamang tayo sa Kanya, exercise natin yung ating faith, at magtiwala tayo na all things work together for good sa nagmamahal at nagtitiwala sa ating Panginoon. Aral na makikita natin dito ay Christ has taught children to provide to the utmost of their power for the comfort of their aged parents. O kailangan daw nating gayahin yung halimbawa na isinet ng ating Panginoon na sa abot ng ating makakaya, sa abot ng ating mga resources ng kalakasan ay i-provide natin yung pangangailangan ng ating mga magulang. Huwag natin silang pababayaan, lalong-lalo na yung ating mga tumatandang magulang. Kung ang ating Panginoon sa bigat ng kanyang responsibilidad na nakaatang sa mga oras na iyon ay hindi niya nakalimutan na bukod sa pagiging tagapagligtas ay isa rin siyang anak. Marahil nakalimutan ni Maria dahil sa dala ng pighati na yung mga salita ng Panginoon, yung propesiya na nangyari, na mas nangibabaw sa kanya yung pagiging ina, ay hindi nakalimutan ng ating Panginoon itong dalawang mahalagang responsibilidad niya, ang pagiging tagapagligtas at pagiging anak. Hindi siya nalunod ng mga nangyayari sa kapaligiran, sa kabila ng physical pain, sa kabila ng emotional pain na maiwan ka ng iyong mga kasamang apostol, na naroroon yung pagtuya at paglibak sa kanya ng mga tao sa kapaligiran niya na minsan ding sumigaw ng papuri at ng hosana sa kanya nung papasok pa lang siya sa bayan ng Jerusalem. Yun, gayahin natin ang halimbawa na ibinigay ng ating Panginoon. Yung ating mga magulang ay huwag din nating pababayaan sa kanilang pagtanda. Muli, maraming salamat po sa pakikinig ng huling ikatlong wika ng ating Panginoon. Papuri po sa Diyos.